So, ito na guys. Hinalo ko na yung rice ko dito. Para hihigop na tayo ng sabaw. Oh my goodness. So, ayan. Kunti lang yung rice. Kala mo lang yan marami. Kunti lang yan. Diba? Hi guys! Welcome to this YouTube channel kung saan lagi kayo ang kita! Yay! So, hi guys. Ayun. Ang lamig na yan. Lumalamig na ngayon ng panahon. So, Saturday, babagsak yung weather. So, ngayon, feeling ko, ang sarap humigop ng sabaw. So, magluluto ako ng nilagang baboy na dalawang hiwa. So, meron ako dito ingredients just to satisfy my cravings. Ayan. Patatas, pechay, at saka mais. So, nalaga ko na yung ating pork. Ginisa ko na siya sa sibuyas. So, ilalagay na natin to. Luto na yung aking kanin. Ayan. So, tayo ay may mababoy ng sabaw. Ayan, guys. Para mainitan yung ating katawan. Char. So, ayan, guys. Napaka-cute ng aking ulam for today's video. Dalawang hiwa. Ako lang naman kasi kakain eh. Yung importante sa akin is sabaw na mainit sa katawan. Para mainitan yung katawan. So, ang gagawin ko is laga ko na yung pork. So, ilalagay natin tong corn at saka patatas. At lalagyan natin ito mamaya ng kaunting patis. So, diba? For the vlog lang naman ang purpose. Kasi, busy tayo this week, guys. So, it's exam week ng aking alaga. So, andito yung mga boss ko, half day. So, pwede naman kaya lang, tinatamad kasi ako minsan. So, ayan, tatakpan ko lang yan ng at least, kulang ba yung sabaw? Pero sakto na sa akin yung sabaw, guys. Kasi, huwag mo marami, wala mo tayong importante naman is sabaw, diba? So, tignan ko nga, wala pa tong lasa. So, pwede nyo siya lagyan ng kaunting asin at kaunting patis. Diba? Kumukulo. Filipino nga naman talaga. O, ayan. Tatakpan ko muna. So, ayan na nga guys. Kukwento ko lang kaunti yung continuation ng aking after ko magpa-dental. Which is, ayan, pinakita talaga. Gumastos ako guys ng napakalaki as in. Like, pag sa peso, nasa 13,000 pesos. Diba, nung nagpabunot ako nung first. So, hindi siya na fully, talaga, hindi nila natanggal yung pinaka. Ewan ko yung parang bed yata yun. Wala naman makita dun. So, di ba bumalik ako the next, after 3 days yata, dun sa the same clinic. Yun, di ba, sabi ko nga dati na, sinubukan nilang bunutin ng walang anesthesia. So, hindi kinaya, hindi talaga as in. So, ang ginawa ko, nag-search, ako, nung, the following Sunday, message ako sa mga pinsan ko, nasamahan ako maghanap. So, yung ibang clinic is sarado yung nire-recommend. So, naghanap kami. As in, that time, mag-give up na kami sa kakahanap. Kasi nga, Sunday. So, bihira lang yung may open ng Sunday dito sa Hong Kong. And luckily, nasa dulo na kami, napaliko na kasi babalik na sa MTR. Meron nakalagay na open. So, pumasok kami. Ayun, nakita namin yung clinic na yun na sa Pilipinas din nag-aral yung matanda and then nagtrabaho sa Tarlac General Hospital, mga ganon. So, yun na nga. So, nung nakita niya yung aking gums na namamaga, so, wala siyang ginawa muna. Ang ginawa lang niya is binigyan ako ng antibiotic, tsaka pampawala ng maga, at for pain reliever. So, binigyan niya ako. So,
nung nabigyan niya ako guys, in just 24 hours na nawala yung maga ng aking gums. Nag-lessen talaga, as in, not unlike nung the whole week na wala akong gamot, is same talaga. So, ayun na nga, nung nawala na, kasi sabi ng doktor, oh, balik ka Sunday. So, yun nga, naging okay na. So, bumalik ako ng Sunday, the following Sunday. Nakita niya na, oy, okay na. Parang naghilom na yung maga, nawala yung maga. Pero, nung sinusubukan niya, parang tinatry lang niya na hilain na konti. Ano lang, very, very light lang. So, hindi siya mano. Tapos, nung nilagay niya ako ng anesthesia, kakaiba yung, kaya nga yung unang doktor na pinuntahan ko guys, pagkaturok nilang ng anesthesia, lagay ng needle sa tabi, and then bunot na kaagad. So, supposed to be talaga dapat hindi ganon. So, ito sa dentist na pinuntahan ko is yun nga ginawa. No, pagturok niya ng anesthesia, as in all over doon sa bed ng aking gums, nag-wait muna siya ng at least 2 minutes. As in yung parang ano talaga siguro ma-absorb talaga. Hanggang sa wala nang pakiramdam yung hanggang dito. So, sinusubukan niyang bunutin. Hindi talaga siya guys mabunot. So, the next na ginawa niya is, nag-decide na ang i-x-ray. I-x-ray itong, yung part ng ngipin. So, yun pala, ganun pala yung x-ray. Meron, di ba yung x-ray na, katulad sa lungs natin, sa baga natin, malaki, di ba? So, maliit lang siya. So, ang ginawa, pinasok dito, 'di ba, yung na yon, yung parang plastic na pang x-ray. Tapos kakagatin mo lang siya. Hindi man totally kagat, parang mo lang, alalay lang. So ayun, tapos mayroong machine na itatapat dito. Yun na. So after that, after a few minutes, pinakita sa akin yung result ng x-ray. Wala siyang nakitang root. 'Di ba yung ngipin natin may root siya? Wala siyang nakita, and at the same time, wala akong nakita doon sa machine, sa x-ray na may kahit kaunting ngipin na natira. Wala talaga. Nakikita yung dating binunutan, nawalan. Tapos yung mga side ng ngipin ko, nakita siya. So parang it's like impossible na walang nakita doon. Clear naman na may ngipin pang natitira, 'di ba? So, nag-decide na lang kami na since hindi talaga, ang advice na lang niya is kung gusto kong tahiin. So, pinatahi ko nga, 'di ba? Sabi ko, okay. Kasi nga, malalim siya. So, parang mayroong hole talaga. Parang, pero hindi ko talaga naisip na supposed to be dapat hindi ko pinatahi. Kasi nga, by next time na mag-undergo ako ng operation dito, parang hihiwain talaga tong gums ko. Kasi nasa baba siya, pero may ngipin dito guys na nakaulbo, na parang, alam mo yung parang puti lang siya. Mararamdaman mo pag makikita naman. So, yun yung pagkakamali ko ng But, ngayon, is very fully healed na siya. Pwede na akong kumain dito this side. Pero, medyo takot ako kasi baka matusok ng ibang matitigas na pagkain. So, yung mga soft lang. At, parang simula nung parang nagkaroon ng kaunting, hindi naman yung sensitive. Parang, yung iba kong ngipin, parang feeling ko masisira sa jet lang. So, ayun na nga guys. So, pag uwi ko na lang sa Pilipinas, doon ko na siya papacheck ulit. At kailangan talaga siyang tanggalin kasi iniisip ko how to, ma-replace ng dentures. Diba kung may ngipin siya, pag nilagyan mo ng denture, tapos may ngipin na nakalabas, hindi mabunot. So, yun yung iniisip ko. So, sabi ko, yun. But, the most important thing is, hindi na infection. Pero, napanood ko talaga na dapat pala pag may mga bulok tayong mga ngipin is tinatanggal talaga siya kasi yun yung nagkukos ng cancer or yung di ba yung iba nga bumubukol yung mga nila, yung mga outside ng nila. So ganun talaga. So sabi ko pag uwi ko ng Pilipinas this coming year, check ko talaga lahat ng ngipin ko. Ipapa-x-ray ko lahat yan para makita kung okay ba yung loob ng mga ngipin natin. Kasi akala mo lang maganda yung ngipin mo, pero sa loob talaga is mayroon na siyang sira. And then later on, para gusto ko kasi ma-preserve lahat ng ngipin ko pag tumanda. Pangit pag puro dentures, 'di ba? Hindi ka makakakain ng mga matitigas.
Kasi ayan, okay naman yung ngipin ko. Patay naman sa charot lang. So ayan lang guys. Ayan na, back na tayo doon sa niluluto natin. So ito na nga guys, no? Back na tayo sa ating niluluto para makakain tayo ng maaga. Lalagyan ko na siya ng patis. Kaunti lang kasi makakaano siya ng sore throat din eh, pag marami. So lalagyan ko rin ng asin. Perfect. Napakasarap. O diba? Konting seasoning lang kasi yung ating gulay is nagpapalasa din siya. So, kain na tayo guys ng maaga. Magla-lunch ako ng early. Kasi nga, uuwi mamaya yung boss ko. Para siya na lang yung papakainin ko. Salad yung kakainin niya. Medyo malamig na. Tapos ito, nag-marinate na rin ako ng pang-charge. So, ayun na guys, kakain na tayo. So, ito na guys. Hinalo ko na yung rice ko dito. Para hihigop na tayo ng zaba. Oh my goodness. So, ayan. Kunti lang yung rice. Kala mo lang yan marami. Kunti lang yan. Diba? Thanks for watching guys. See you next vlog. Thanks for